karon sa among board meeting. Ngayon, mag-isgot kami sa mga kaayuhan o mga importante usab o mga problema nga angay namong pagkatubay. Kini among isangayo na benepisyo ng Ginoo o sa ikaduhang tubo ng sala. Amen. Una sa atin lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil malapit na ang Christmas. Bumabot ko muna ang aking advance Merry Christmas sa atin lahat. At itong Christmas na pa bonus. Ito ang kauna-unang board meeting mula na yung nagkaroon tayo ng election dahil last October tapos ang term. So sa resulta ng election, ganun pa rin sa dati. Wala pinalitan ng mga membro. So dahil kailangan natin na makonvene itong board, meron tayong nakabinding ng mga importante ng mga responsibilidad na kailangan ma-store natin. So dito sa bylaws natin, ang sinabi kasi sa bylaws natin, kung matandaan yung Article 7, Association Committees. So Section 1, ito committee, the association na kailangan ma-impress natin itong mga committees dahil ito yung nakakatulong sa board at sa mga officers. So ang mga committees na ito na kailangan ay ang number 1 is Committee on Grievances and Adjudication. Ang mga problema na ito hindi pagkakaintindihan, dito yan mapulo sa committee ng grievances. Pangalawang committee sa audit and inventory. Kailangan natin ito dahil ang pera hindi talaga maiwasan. Magkaroon din ng kunting mga problema. So dito ang mag-ayos. Ang pangatlo na committee, Committee on Election. So natapos na ito, nagkampana ng trabaho niya yung committee natin dito. Committee on Development and Services. Ito na yung mga education, ang mga improve natin sa mga association natin. Ang panglima, Committee on Membership and Education. So dito na yung mga members natin, lagi update ng committee na ito kay education. Pang-anim, Committee on Financial Management. Pang-pito na committee, Committee on Livelihood. Kailangan ito dahil ang association natin, darating ang oras, meron din tayong mga ma-access na pang-livelihood. So dito, sa committee na yan. Sa Committee on Maintenance, kailangan talaga ito dahil minsan kita mo yung mga paligid natin. So doon natin yan itakbo sa committee ng maintenance. Sa committee ng peace and order, hindi magkakasundo ito, mag-away, hindi kaya may-misunderstanding, dito naman magpunta. Ang pang-10, Committee on Social and Cultural Affairs. Yung 10 ang standing committee ayon sa batas natin na ayon doon sa Magna Carta, yung Republic number 9902, sabi nila. So, umpisa natin dito sa Committee on Grievances and Education. Pwede natin ma-enumerate ang board natin na wala dito dahil kasama siya dito sa trabaho. Pwede rin natin i-enumerate yung dito. Yung wala, pwede rin. Pwede rin. Dalawang... Hindi, balik ko na lang siya. Dalawa. Balik member na lang. Sa composition pala dito, dalawa ang member, isang chairman. So, tatlo sila. So, ano ang iwanan natin dito sa Committee on Grievances?
designate na tayo ng tatlo, sila na bahala kung sino ang ilagay nila ng member nila. O, sino mag-chairman sa kanila. Para matapos natin. Para mabilis. Mag-usap na lang yung tatlo. Oo. So, hindi pwede dalawang komite ang bawat board. Pwede. So, dito sa committee, sino ang ma-recommend niyo na, ma-nominate niyo na membro nito? Sa grievances. Di ba pwedeng yung dati na lang, yung dating may hawak niya? I-nominate natin dahil ang term natin doon, wala na tayo. So, formality at saka recall purposes. Kung ano man yung nandyan, inominate mo lang rin siya. Oo. Para lang may... Kasi ang May record ba? natin yung proseso pa, para wala tayong maiwan sa proseso, hindi tayo Ano mo kung sino? mag-criticize. Sino ang chairman doon? Inominate mo diretso. Si Pirata. Peralta. Basahin natin dito ha. Yung dati, ang chairman nila si Samson Peralta. Ang member, si Samson Fresco at saka si Rolf Boras. Lagay mo rin yan. Lagay mo rin yan. Bala na Kasi kung mag-usap. nominate, ganyan. I nominate. I Ano? nominate or I Nominate Sam Peralta for that position. For that committee. Ang usapan natin kanina, tatlo. Hindi natin sa committee, chairmanship, at saka member. Ano pa yung iklaro yung nomination mo para... Nominate for chairman. For chairman. Chairman. Just for... Chairman. Sino ang member? Si Rodolfo Porras and Samson Fresco. Okay. Close mo agad. Kaya ayaw niya magsalita. Close na yung nomination. To close the nomination. Seconded. And close and seconded. Okay. Next. Committee on Audit and Inventory. Ang mga tao dito noon, Engineer Orlando Guanchon, Francisco Duran, Jill de la Cruz. Ano ang committee na yan? Committee on Audit and Inventory. Audit and Inventory. Nabitsabol naman yung mga tao na yan. Si Hindi nominate Mr. Gonzon. Chairman. Okay. Member. Sino pa? Si Jim, si... Francisco Duran and de la Cruz. Kung gusto mo yung palit dito. Nagya pa pwede. Kailangan namin may trust na. I move to close the nomination. Ako na. Sige. Sabihin close and seconded. Okay. Approve ha. Next. Number 3. Committee on Election. Close ang tanong. Ang chairman ito. Francisco Duran, Winnie Bansawan, Rose Pugwasan. Ito natin ang proseso kasi darating ang oras na isita ng problema. Pwede natin ang authority nila kapag Mr. Chairman, ibiro natin ito. I respectfully nominate Mr. Duran. Is it Duran? Francisco Duran. Francisco Duran as chairman of the committee, and the member is Winnie Bansawan and Ms. Pagbasa. Okay. Move to close the nomination. Ay, seconded. Sabi close and seconded. The committee on chairmanship is approved. Number 4. Committee on Development and Services. Ang chairman dito si Cindy de la Cruz, Samson Fresco, Jose Bupol, Enriquez Oliveros. Nominate kayo. Okay. Oliveros as chairman. Committee on Development and Services. Okay. Ang members niya. Members. Sino man? Sino ang mga members ninyo? I nominate Jane de la Cruz, Member. Guanzon, and Sino yung isa? Si Bupol. Tatlo na. Bupol. I want to close the nomination. for the member. And then close and seconded. The nomination is approved. Number 5. Committee on Membership and Education. Sinutukan ko ang chairman dito sa dati. Gender Cruz ang member at saka si Winnie Bansawan. Any nomination? Nominate Dian de la Cruz for chairman. Okay. Member. Sino I nominate
meron din Santo. Santo. Ah, Saka Winnie. ang Winnie Bansawan. okay. I move to close the nomination. Ay, seconded. Okay, that means it's been closed and seconded. The nomination is approved. Number 6, Committee on Financial Management. Si Rodolfo Puras ang chairman nito, si Samson Peralta ang members, isa sa member, Jose Bupor at saka Samson Fresco. Any nomination on this committee? Sir Chairman, nominate Sir Puras. Ah, Chairman. okay. Member. Samson Fresco. Ah, Si Bukol. Jose Bupor. I move to close the nomination. Second the motion. Duly seconded and closed. The nomination is approved. Balikin mo kasi dito kay apat dito. Ang sinong napalitan? Samson Peralta ang hindi nasali. Yes. Hindi nasali si Samson. So, tatlo lang kasi apat dito. Number 7, Committee on Livelihood. Any nomination? Ang dati, ako ang chairman dito. Ang member natin si Juanson at saka si Villa Cruz. Any nomination? I nominate Salibada Ketua for the chairman and for the member, Jen de la Cruz and Rolando Banson. Yan na talaga. Oh, ito. Okay. So, seconded. I move to close. Okay, so I mean, close and seconded. The nomination is approved. Kunti na lang. Committee on Maintenance. Ang member natin, Rose Pakubasan, at saka yung Villa Cruz. Okay, Any nomination? I respectfully nominate Mr. Oliveros for as chairman of the committee and member are Oliveros and Mrs. Pagubasan. Okay. I move to close the nomination. Second motion. Something close and seconded. The committee members and chairman is approved. Number 9, Committee on Peace and Order. Ang chairman dito ako. Member Samson Fresco, Francisco Duran, at Jose Bukol. Any nomination? I nominate Peace and Order committee natin. Engineer Salipada, Kiswar, Chairman, Committee. Member. Samson Fresco, Francisco Duran. Si Bukol, tatlo. Si Bukol. Bali, apat itong, naging apat. Okay. I move to close the nomination. Second motion. It's something close and seconded. Committee 9 is already filled up. Then approved. Number 10, Committee on Social and Cultural Affairs. Ang chairman si Jen de la Cruz. Ang members, Rose Pagubasan at sa Winnie Bansawan. Kailangan magaling ka dyan magsayaw. Sayaw ka. May pair pa. Di ba? Magaling ka magsayaw. Ikaw mag-entertain sa stage. Yun magkanta. Bagay magyapon kay gawin ko sa'yo. Voice of the Philippines. Any nomination? Hindi na, mag-nominate. I nominate Jen de la Cruz for chairman and for the member, Jen Winnie Bansawan and Los Pagubasan. Okay, any Second motion. I move to close the nomination. I second the motion. has been closed and seconded. The nomination is approved. Basta magbayad lang. Maraming salamat. Ang agenda 1 natin ay tapos na. So dito na tayo sa agenda number 2. So dito sa ano natin, agenda number 2 natin, iisip pa rin ito. Agenda number 2 na ito. Isulat mo lang dyan yung mga bayaran. Ako na magbayad. So dito sa agenda number 2, ang ginamit natin dito na term, closure of Mrs. Tan alleged ownership of lot, portion of the open space. Kung hindi maganda yung term na ginamit, ang importante, ang intention dito ay masagot natin ang sulat ni Mrs. Tan na doon tayo nag-umpisa, bakit tayo nakaabot ng ganito, parang inquiry. Kasi Sulat ni?
ni Mrs. Tan. Ano kasi may sulat ako. Bago tayo nag-umpisa, kasi hindi man natin ito ma-actionan kung walang official. So may sulat dito si Mrs. Tan, para mabalikan natin ba? So, dated February 21, 2014. The President, United Urban Poor, Homeowners Association, RH11, Cotabato City. Sir, please be informed that we will develop our lot which we bought from the former President of the Association, Mrs. Milagros Vasco, situated at the open space of the United Urban Poor, RH11, Cotabato City. Thank you and more power. So nagpaalam ito si Mrs. Tan, through writing, i-develop doon nila yung nabili nila. So ito ang dahilan bakit nagkaroon tayo ng mga ganito, mga inquiry, dahil sa gusto natin maklaro bago natin sagutin, o di kaya payagan sa yung gusto niya na mangyari sa nabili niya, maklaro natin. Excuse me, sir. Gusto ko lang may correction ng ako doon kasi instant kasi yung aking writing, yung kasulat ko. So, may correction ako diyan sa term doon sa ano ng aking letter na yan. Nakalagay kasi doon which located at the open space of the United Urban Poor. And I realized na nakita ko na later na nasa resibo, it's the outside lot of the United Urban Poor Association na ano. Outside lot. Outside lot. Outside lot. We do not know. Hindi namin ano yung open space. Wala kaming pakialam sa open space. Outside lot. Kung makita ninyo dito. Outside lot. Yan ang resibo. Walang problema yan. Ang importante, kahit saan nalagay yan, mapag-usapan natin para maklaro natin. Ang akin lang ba? Correction lang. So pwede man dito, i-ano May mo lang dito. misinterpret ko. I-correct, i-open, close parenthesis mo lang itong Para maklaro Open no, sir. space outside lot. tama So, naman. payagan ninyo ako mag-correction ha. Yan sa open space. I-close open mo yung open space. Para ang maging kwan niya. Is lot. Outside lot. Ilagay mo Outside lot. outside lot. It says lot or outside lot. Outside lot kayo na. So, outside lot man yun. Tapos permahan mo. Initial. Outside lot. Pirmahan ko sa baba na outside, sa Sa taas. Kahit initial lang. Tapos date. sa baba lang. Initialan mo lang dito, crush mo po. Ini nakuha naman natin yung ano niya, formality ba kasi minsan kasi alam mo itong lupa hindi ito madali. Malayo ang maabot nito. Patay na, buhayin mo muna para magpirma. So, mula noong November 21, 2014, hindi pa natin nasagot kung payagan natin o hindi dahil nagkaroon tayo ng inquiry. Dahil sa atin, parang nabigla tayo na meron palang may-ari ng ang pagkalam natin open space. Pero actually hindi. Mali lang letter. Oo. Mali lang ang aking term doon. So, sige. So, last second inquiry natin or meeting natin, meron tayong mga na pagkasunduan doon. So, ituloy natin yun. Kung hindi ako nagkamali, ang unang napagkasunduan natin doon, may move si Kagawad na i-hold ang mga transaction ng pamilya ni Vasco. So nagpupos yung membro ng board dahil baka malawak masyado yun. Baka violate tayo ng human rights. Human Baga rights. specific lang po So naging specific yun. Kung hindi ako nagkamali, tingnan mo lang. Ang napagkasunduan natin doon ay yung luti lang niya. Kasi yung bahay, hindi nakasali yung sa amin. So yun ang napagkasunduan natin. Pangalawa, ang napagkasunduan natin,
yung ini-require natin sa inyo na kukunin doon sa Bureau of Land yung verification ng yung hawak ninyo na basihan ni Basco at sa kapasihan sa pagbili ng lote, yung subdivision plan na nag-commit din kayo na ikaw na mismo ang magpunta doon sa Bureau of Land. So doon tayo nakahinto. So ngayon, gusto natin ma-report mo kung ano yung progress ng lakad mo doon. Yung una kasing pumunta doon, si Mama at si Emalyn ang nagpunta. Ngayon, meron silang... Si Mrs. Basco kasama. Ngayon, hindi kasi ako nakapag-drive no, nang nag-drive yung si Kuya Jojo lang. Pagpunta nila doon, ang akala ko kasi talaga, yung contact ni Emalyn na yon, yun daw ang contact nila doon sa loob. Ngayon, nagtaka ako bakit katagal-tagal na wala pa niya nasikaso. Kaya ako mismo ang pumunta doon. Hindi siya pa rin muna. Pinabalikan namin kay Emalyn. Follow up mo. Ngayon sabi niya, ganun daw, kailangan daw bayaran. Okay, sabi ko, bayaran natin kung ano yung kailangan bayaran para matapos lang yan. Sabi ko, bakit parang matagal na? Ilang linggo na nagdaan. Sabi ko, ako na kaya magpunta. Pinuntahan ko mismo sa Marbel. Na-meet ko yung tao. First time ko na-meet yung tao. Ngayon, wala siyang may pakita ni konting papel sa akin. Sabi ko, nagpasalig ka, binayaran ka, wala ka man palang ginawa. Kung sabi ko ganun, kung labas pa lang parang picture ka, sabi ko, ibalik mo yung pera. Pero binalik niya yung pera. Pero, ang ginawa ko, nagpunta ko mismo sa records. Ako na lang pumunta sa records. Nakausap ko ang head ng records. Ang sabi ng head ng records, sabi niya sa amin, actually, ang lupa niyo na yan, sabi niya na nabili niyo, pwede man yan pasurvey niyo, patituluan niyo. Yun ang sabi nila sa amin. Nung records, sabi niya, kasi ang lupa, ang subdivision plan ng urban, nawawala. Yun ang sabi niya. Nawawala kasi yung original plan. Yun ang sabi niya sa akin. Bali, sabi niya, kung gusto niyo patituluan yan, sabi niya, sabagay pwede yan. Kasi dinala kasi namin ito, sabi niya, meron kasi kayong deed of sale, kumbaga certificate of full payment na notaryuhan, at the same time may resibo, sabi niya, meron man kayong ebidensya na may binili kayo, ipasurvey nyo na lang yan, at patituluan nyo, pwede yan siya. Yun ang sabi sa akin nung sa records. Yun ang sabi niya. Bali, yun na, umuwi kami dito, na pag-uwi dito, yun ang gahanap ako ng surveyor. Para mapasurvey, ngayon kung okay sa inyo, ipasurvey muna natin ito para malaman natin. So, sa madaling salita, yung verification na kailangan natin para magkaroon kami ng position or stand, kung ano, hindi nyo nakuha. Oo. Pero hindi, ang sabi niya, wala akong maibigay kasi nga nawawala ang original plan ng urban, sabi niya. Sunod sabi ko, pina-reconstruct man nila. O yan na nga, problema yun, pag reconstruct, wala si Norbay. Hindi si Norbay ulit. Yun ang sabi niya sa akin. Yun ang sabi niya sa akin, ha? Ang yan may siguro na nawala siguro yung ginawang 102. Kasi wala talaga yan doon, kahit ano yun. Kaya nga sabi ko, yung mga ganito, hindi matapos sa level natin. Darating sa korte yung mga ganito na yung mga lupa na meron kang papilis na hawak, na legal din, meron kayong hawak. Kaya nga sabi ko, closure ang ginamit ko dito para sa level ng association, kami na mga board, lahat ng hinahanap namin na maging basihan para mapasa inyo. Si Basco, hindi niya naibigay ang minutes of the meeting na majority doon na nagpayag na ipabili ni Basco ang open space, post ng open space or anytime outside. Pangalawa, hindi rin namin nakita at saka wala rin naibigay si Basco na
board resolution na inauthorize ng board siya na ibenta. Kasi tayo ng mga board, maingat tayo sa decision natin. Gusto man natin magdulong, pero kung sa tingin natin na tayo naman ang maging magkasuhan, hindi natin magawa yun dahil protektahan natin ang association, protect natin yung sarili natin. Sana magkaintindihan tayo dito. Oh, hindi. Naiintindihan ko yung side ng engineer. Ang gusto mo lang mangyari na malinis yung sa iyo. Pero kasi ganito, tumawag ako kay Atty. Melendres kanina. Kilala niyo man siguro si Atty. Melendres. Alam niya rin yung sitwasyon dito. Ininanong ko siya about dito. Sabi ko, Atty. Sabi ko kaya, i-elevate kasi nila sa barangay na yung about dun sa lupa. Kasi nga, para si Basco daw yung paano namin. Sabi ni Atty. Melendres, kung hindi nila i-recognize si Basco as nagiging presidente ng Urban, pag elevate nila sa barangay ang kuan, maghingi ka kagad ng certificate of file action, kasuhan natin ng association. Yun ang sabi ni Atty. Melendres sa akin. Kasi association daw ito. Sabi niya, association kasi yung resibo doon. Kaya nga, hinanap namin ano yung... Sorry, General. Sige. Nagsabi pa siya na ang association ang dapat mag-imbestiga, maghabol kay Basco. Hindi kayo. Kay kayo, tapos na yun, nabayaran nyo na. Yun ang sabi ni Atty. Melendres. Kaya nga sabi ko, hindi matapos sa level ng association ito. Kami, wala kaming problema, biktima kami. Hindi namin ilibet sa barangay, ang makuha lang ninyo sa amin, anong ang official na position namin based doon sa mga dokumento na makita natin. Yun lang ang aming magawa. So, kung ilibet ninyo, kung kami ang reklamuhan ninyo, ilibet namin ang posisyon namin. Kaya nga hindi kami Pero sino ang aming kakasuhan doon pagdating sa barangay? Hindi, kasi ang sabi ni Atty. Melendres, Yun ang aking hindi ka tinatanong. magkaso ng isang tao, kasuhan mo ang association. Kaya ang resibo na ginamit is ang association mismo ang pangalan. na pwede man. Kasi kami naman dito mga officer, open. Kaya nga, hindi kami mag-decision kaagad hanggat hindi namin makumpleto Pero ang isa alam namin na pwede namin paninindigan. Pero isa pa, engineer, ganito sabi niya. Maari din yan, hindi na siya makuan, pero, kumbaga, ano yung term niya? Parang, kumbaga, pwede yan siya, kung i-amicable na lang, i-amicable sabi niya, i-amicable. Kung magkaintindihan ang association at ang pamilya ninyo, sabi niya. Yun ang sabi niya. Ball. Kasi, naalala ko nung nag-meeting tayo sa bahay ata ng graduate hospital na lahat ng mga problema sa dito sa atin sa area natin sa association, kung pwede na isolve po na natin yung problema ng nasa loob ng lote bago natin i-touch yung nasa labas. So itong nasa labas na ito, lalo na itong mga excess lot, yan ay nasa labas na lote ngayon ng 1/4. So, nandoon naman yan sa sa minute of meeting natin doon sa bahay ni Brad Bebot na gano'n na lang ang gawin natin. Ano kaya kung bakit pa natin iakyat ang problema, palakihin? Hindi ba natin pwedeng pag-usapan na lang yung locally, yung katulad nung dati nating napag-usapan na ayusin mo na yung nasa loob, matituluhan lahat, at saka i-settle na lang natin lately yung nasa labas. Para amicable settlement lang ang mangyari. Kasi bakit pa tayo magdating sa mga kasuhan na yan? Minsan magastuhan pa tayo. Ano kaya kung kasi mula kanina, nag-start tayo nag-meeting, in prayer, anong sinabi ng nag-lead sa atin? Ayusin ang mga problema. Sana, Lord, magkaintindihan kami sa meeting na ito. So, yun ang punto kung bakit nandito tayo. At saka, mahirap rin kasi kung magkasuhan pa tayo. So, ang sa akin lang, kung pwede, kung papayag man ang board at saka ang ating mga officers ng Urban 4, doon na lang tayo. Siguro, hindi na tayong magdating pa sa mga magkasuhan. Kasi, una-una itong ating association, tinawag na United Urban 4. Ibig sabihin, yung mga tao dito, nag-unity.
Hindi nagkasiraan, hindi naghiwalay-hiwalay. Buo. Yun ang isa, kung pwede na, ang sa akin lang, dahil nga sa ating titulo ng ating Urban 4, United Urban 4, so magkaayusan tayo. Hindi yung sabi na magkaiba-iba tayo ng mga desisyon at saka hindi tayo magkaintindihan. So yun lang. Ganun na lang. Ang Para magkaintindihan. gusto ko lang itanong dito kasi dalawang issue ito. Ang pinag-usapan natin ngayon dito kay ate mo. Ngayon, ang claim diyan sa resibo at saka dito sa communication na pinalitan, outside lot. Kaya nga kami, ang pagkaintindi namin, kapag outside lot, hindi open space yun. So, wala dito. Pero titingnan natin yung area, open space. Kaya nga, itong problema natin na ito, nagka-complete ito na hindi, ako sa tingin ko, mahirap i-resolve yung mga ganito ng mga legal documents na yan. Kasi legal documents yung basihan ninyo, legal documents yung hawak namin na subdivision plan, na yun ang record ng Bureau Ito of may Land. hawak mo, engineer, di ba? Ito yung sa hawak niyo. Nagpa-xerox kasi kami nun, yung hawak mo. Ito yung kwan. Siya na, Ito yung yung hawak niya. binigay ng, ganito ang binigay ng Bureau of Land sa amin, pag-verify namin doon. May attached dito na resibo. So yun ang, Yan naman siya, di ba? ito yung, Ngayon, kaya nga nire-request ko na ipasurvey na lang natin. kaya makita natin, walang open space. Walang home lot. Wala nga home lot. Pero kasi, kaya nga sabi ko, ipa-survey na lang natin para makuha natin itong sa open space, yung area. Kung merong the remaining nun, yun na yung gina-claim namin. Ipa-resolve ang, Nabi, pagpasur kayo, friend, Itong open space lang. Para survey natin. Kung makuha yung buong area ng open space na yan, dyan nasa nakalocate, nakalagay Ilan dyan. ang ano ng open space? Ilan ang Yung area ng total open area space? ng open space, ibig sabihin, the rest yun na yung gina-claim namin. Ginanisa, kuha na ni Nana. Sign. take time pa para ma-record niya. Okay. Ito, hindi man natin pag-awayin nito. Maingat lang kami na matulad doon sa Sige, sige. Tama rin yun, tama rin yun. Tama ka. Sa kayo naman, ayaw namin na pasahin namin kayo. So, ikaw board. Tagalog mo lang o English kayo. Nahirapan ko intindi lang. Kasi hindi ako masyado makaintindi. Sige, translate lang. Oo. Sige lang, Brad. Dahil Translate. Haluan mo ng Tagalog, nagiging, Tagalog at dahil English at nagiging Bisaya. legal na ito. Pagka ang mga subdivision plan sa ating land, hindi yan maprobahan kung dili nakakumplito. There are boundaries, somewhat bounds, no? So, madaling intindihin. Sa akin lang. Saan ba ang nagbound ang Urban 4 sa northbound? Ito ang Pablo Village. Doon, Mentors, andito banda, Ilog, Wandri, meron din, no? So, diya sa regulasyon sa HLURB, sumaka sa istorya ni Kagawad nga iyang i-resolve. Sa akin lang, kung mahimo man o unsa ang mga desisyon sa mga kaubanan, willing man kami. Kay ang asosasyon, always di kami nagsupak sa inyong mga Sa kwan na yan, sa Oo. kalinawan lang. o sa kalinawan na ito. O sa panahon ni former President Mrs. Basco, maayo man na yung isisyo na naka-libre siya sa mga panghanglan, unta. O kanang original nga subdivision plan, ang 93 member na cancel. Kay sa akong pagsabot, gusto ni Mrs. Basco nga emerge. So, another subdivision plan ito. Ngunit, hindi nila na asikaso na madali hanggang sa nabutan
ng mga leader ng mga opisyalis at saka importante kung na-cancel sana yung 93 lot. Wala tayong problema. Kami, naman, nga, magdili na kami. Kita, mga doon na tayo, di ba, Greg? Kung unsa man ang nagtabo, bisan open space mga kini. Pero ang nakabutang dito sa sumasalsibo ni ma'am, outside lot. Pero sa atong namangnuhan, tungod kay dili lagi mahimo nga aprobahan ang subdivision plan. O kung walay insakto ng mga boundary, nga kanang kasikbit. O karon unsa may nakita na to diya San Pablo Village man. Tungod kay gi-backward na to sa ilog, gikuha ang ismin. Klaro man, bisag itandi na to, diferensya man gyud. Pareha og mga pirma, ang original lahi gyud ang sukat, nakuha ang ismin, ang ilog, imbis na kayo. Mao kana ang regulasyon sa HCRB. Karon moto ka mo sa dili tungod ani mga problema na himo ako interesado. Niya sa pikas nga Urban 4, tungod kay akong gisugilon nga kami doon na nang tayo mga titulo na lisod kami. Kaya na kami problema. Gikaluoy ko nila, gitagaan ko nila og libros